Nawalan ako ng asawa dahil sa pride ko. Nagkaroon kami ng kaunting pagtatalo ng asawa ko isang Lunes ng umaga habang kami naghahanda para pumasok sa trabaho. Naiinis ako sa paraan ng paglalagay niya ng mantikilya sa tinapay. Hindi pantay, parang minadali. Nagsalita ako ng masakit, parang kulog sa loob ng silid. Hindi ko inakalang ganoon ang magiging katapusan. Kung alam ko lang, ipinikit ko sana ang aking mga mata at kinain ang tinapay na iyon ng walang reklamo. Pero huli na ang lahat. Nasaktan siya sa tono ng pananalita ko. Umalis siya sa mesa nang hindi kumakain at pumasok sa trabaho nang hindi man lang nagpaalam. Galit ako, galit din siya. Pareho kaming ayaw mauna. Pag-uwi namin sa bahay, hindi kami nag-usap. Kumain kami ng magkahiwalay at natulog ng walang imikan. Martes, Miyerkules, at Huwebes, dumaan ang mga araw na ganito pa rin kami. Noong Huwebes ng gabi, sa hapunan, nagsabi siya ng, "Hi." Ngunit masyado akong mataas ang pride para sumagot. Kumain lang ako ng tahimik at umalis sa mesa. Pero nginitian niya ako ng marahan. Maganda siyang babae. Ang ngiti niya, kayang palambutin ang pinakamatigas na puso. Ngunit upang hindi sumuko, iniwan ko ang mesa. Sinabi ko sa sarili ko, kung matatapos ang away na to, siya ang dapat unang humingi ng tawad. Hindi ako. Hindi ako padadala sa ganda niya para lang magsabi ng sorry. Paulit-ulit kong sinabi yon sa sarili ko habang nahihiga sa kama. Pumasok siya sa banyo para maligo, habang kinakanta ang paborito naming awitin. Kung hindi lang kami galit sa isa't isa, siguro ay kinakanta ko rin yun kasama niya. Pero ninakaw ng pride ko ang sandaling iyon. Paglabas niya ng banyo, tulog na ako. Bandang 3:00 ng madaling araw, marahan niya akong tinapik para gisingin. Inalis ko ang kamay niya, iniisip na baka gusto lang niya ng kaunting espasyo. Hindi ko alam na iyon na pala ang huling beses na mararamdaman ko ang haplos niya. Bumalik ako sa pagkakatulog. Nagising ako 7:15 ng umaga, huli na ako sa trabaho. Nagmadali ako, kumain, at umalis nang hindi siya kinausap. Tulog pa rin siya. Hinayaan kong pigilan ako ng pride. Umalis akong parang walang nangyari. Pag-uwi ko kinagabihan, ganoon pa rin ang lahat, parang hindi nagalaw. Bukas ang pinto, hindi pa nakatali ang mesa. Napakislot ako. Dali-dali akong umakyat sa hagdan, kinakabahan. Pagpasok ko sa kwarto, nandoon pa rin siya, nalaglag ang cellphone ko. Tumakbo ako sa kanya, tinawag siya habang nanginginig, "Baby." Malamig na ang katawan niya. Nahihi ako sa sobrang takot. Ipinatong ko ang ulo ko sa dibdib niya, hindi na siya humihinga. Sumigaw ako ng, "Jesus!" ng buong lakas habang yakap-yakap ko siya. Pero, wala na siya. Wala na siyang buhay. Parang hindi totoo ang lahat, hanggang inilibing siya. Doon ko lubos na naintindihan, namatay ang asawa ko sa kama namin, at hindi ko man lang namalayan. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa. Tuliro ako. Wasak ang puso ko. Gusto kong mabaliw. Kung maaari lang sanang ibalik ang oras. May hika ang asawa ko. Nang gisingin niya ako ng 3:00 ng madaling araw, baka inaatake na siya. Baka humihingi siya ng tulong, baka gusto niya akong kunin ang inhaler niya. Pero pinigilan ako ng pride ko. Pinabayaan ko siyang mamatay sa harap ko. Nawala ang babaeng tunay kong minahal, dahil lang sa isang kagaguhan. Kung hindi sana kami nag-away noong umaga na iyon, buhay pa sana ang mahal kong asawa ngayon. 3 linggo na simula nang mawala siya. Wasak ang mundo ko. Walang laman ang puso ko. Kung maibabalik ko lang ang panahon, itatama ko ang lahat ng mali ko. Ngayon, humihingi ako ng tawad kay Stella. Patawad. Patawad, mahal ko.